Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang nababalita na ang mga luxury asset ng mag-asawang Sara Diskaya at Kuya Curly ay imbestigahan at isa sa ilalim sa audit ng BIR. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Pagkatapos ng pagbanat ni Mayor Vico Soto ng Pasig City sa journalist na si Corina Sanchez at Julius Babaw tungkol po dito sa mga luxury cars, ari-arian ng mga Diskaya. Alam naman natin dito sa Pilipinas kung walang may mag-expose, walang action nangyari. Ito naman nagpakitang gilas naman ang BIR according sa news ng DCRH. Mga luxury asset ni Ate Sara Diskaya at ang kanyang asawa Kuya Curly Diskaya imbestigahan at isa sa ilalim sa audit ng BIR. Nako po, kung ganito ang kanilang gawin, dapat i-audit din nila ang mga luxury items or lifestyle check ng mga empleyado ng DPWH at iba pang contractors to be fair with the Diskaya. I'm not protecting them kasi hindi ko rin sila kilala, pero para fair naman sa lahat, lahatin na lang, no? So ayon po sa ulat, babasahin natin, iimbestigahan at isa sa ilalim sa audit ng Bureau of Internal Revenue or BIR ang mga mamahaling ari-arian na mag-asawang Diskaya kabilang ang mga luxury car na mismong inamin nilang pag-aari sa isang panayam. Ito po, it refers po to sa panayam kay Julius Babaw. Until now, ang video guys nandoon sa YouTube kay Corina kinuha nila, no? Si Sara Diskaya, dating kandidato ng pagka-alkalde ng Pasig, at ang kanyang pamilya ay tinutukoy na nagmamay-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation, mga kumpanyang kinilalang top 2 at top 3 contractors sa opisyal na listahan ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Sa eksklusibong panayam sa DCRH, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. dapat ding maisama sa investigasyon ang mga luxury asset ng gaya ng mga sasakyan dahil malinaw na bahagi ito ng yaman ng mag-asawa. Tama naman, pero kung sa akin lang bilang netizen at content creator at iwan ko kung journalist ako or hindi, investigative, dapat hindi lang sila kundi lahat-lahat na nasa top 50 ng mga contractors at also ang mga empleyado ng DPWH na sangkot kung may katiwalian na nangyayari. Again, no, inuulit ko, hindi po ako kakampi ng mga Diskaya to make it transparent to everybody na sangkot sa mga korupsyon sa flood control projects ng pamalaan. Lahat sana imbestigaran, hindi lang sila, no? Ano ba mga sasabi ng mga netizen? Long investigation tapos nobody goes to jail. Probably yabang pa more. Ito, sabi ng isang netizen, agree ako, unahin nyo ang mga kongresista at mga senador dawit sa korupsyon dahil hindi makuha ng pondo or budget ang kontraktor kung hindi dahil sa basbas ng mga kawatang politiko. Ginawa lang front ang mga kontraktor sa totoo ang mga kawatan na politiko at direktor sa drama upang makaulimbat ng milyones, bilyones at trilyones. Huwag din ninyo maniwala, hindi alam ng sekretary ng DPWH. Taga DPWH sa tumitingin sa project lalo na kung i-turn over na pati ang mga taga LGU dawit dahil pipirma sila pag i-turn over ang project sa barangay or munisipyo. Tama naman na police is waving. Ayos pagkakasakit niyan, ala Gloria Arroyo, paulit-ulit ng senaryo sa investigasyon, wala namang nangyayari sa Pilipinas. DPWH at BOC dapat ipariyong imbestigahan din. Mabuhay ka, Mayor Magalong. Ituloy mo lang ang at
suyurin mo lahat ng mga korap sa gobyerno tulad din ni Senator Lacson at Senator Marcolita ay patuloy silang mag-imbestiga sa anomalya ng flood control project. Lahatin nyo from local to national government. Tama naman guys, no? Kasi kung i-single out lang sila, paano ang iba? Mga senador at mga congressman, gobernador at sa DPWH na nakinabang sa mga flood control projects. Yun lang po guys, pakilagay lang po sa comment section ng video natin. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Kung wala kayo, wala din ako dito guys sa aking channel. Mahal ko kayo. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Don't forget to subscribe. Bye-bye.